Hi, parents and kids! Ayan, it's me, Teacher Ian, at nandito na naman ako para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at pag-aaral siyempre ng mga lesson sa edukasyon sa pagpapakatao o ESP. Ang ating topic ngayon, pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Tayo ay nasa ikalima hanggang ika-anim na linggo na. Ang ibig sabihin nito, ang lesson na ito ay tatagalin ng 2 linggo. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo para updated kayo lagi sa mga latest videos na i-upload ko. Ayan, simulan na natin. Natutuhan mo sa mga nakaraang aralin ang kilalanin ng iyong sarili ayon sa iyong hilig, interes, kakayahan at maging ang iyong kahinaan. Naipakita mo rin at nasabi ang mga paraan sa pagpapaunlad nito. Nakilala at inilarawan mo na rin ang mga gawaing makabubuti at makasasama sa iyong sarili at sa iyong kalusugan. Ngayon naman ay dadako tayo sa iyong pamilya. Matapos na pag-aralan ang module na ito, ikaw ay inaasahang nakakikilala ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya. Pagka sinabi nagkakabuklod, ito yung pagsasama-sama ng pamilya. Kilala mo ba ang mga kasapi ng iyong pamilya? Ilan kayo at sino-sino ang mga bumubuo nito? Kung ako ang inyong tatanungin, kami ay, bilangin ko ha, ang aking ama, ina, kapatid na babae na katatanda sa akin, ako, kapatid na mas bata sa akin, di ba na? Anak ng aking kapatid na babae na katatanda sa akin, at syempre ang aking anak. Kami ay 7 sa aming pamilya na nakatira sa aming bahay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang mga miyembro ng iyong pamilya. Isulat ang kanilang pangalan sa loob ng lobo. At maaari rin gumupit ng kanilang larawan at idikit ito. Magdagdag ng lobo kung kinakailangan. Dito sa larawan ito, ang makikita lamang lobo ay 3. Ngayon, kung hindi sapat ang lobong ito para mailagay ang pangalan ng iyong miyembro ng inyong pamilya, dadagdagan ng lobo. Kahit hindi nakasama itong batang babaeng larawan, kahit mga lobo na lamang. Mas maganda kung mayroon ng larawan ng iyong pamilya, ng individual na larawan nila. Ngayon, kung wala naman, pwede mo naman iguhit para lang mayroon pagkakakilanlan dito. Okay? Ang pamilya o mag-anak ay ang pinakamaliit na bahagi ng lipunan. Ayon sa batas, ito ay karaniwang binubuo ng ama, ina, at syempre, mga anak. May mga pagkakataon na maliban sa kanila ay may iba pang kasama sa pamilya tulad ng lola, lolo, tiyo, tiya, at mga pinsan. Ang iba naman ay kulang ang kasapi dahil magkalayo o kaya naman nagtatrabaho sa ibang lugar o namayapa na. May ganong klase ng pamilya na kasama si lolo, kasama si lola. Sa bahagi ko, wala kami kasama ng lolo o tiyo o tiya, kundi mga pangunahing miyembro lamang ng pamilya. Pero kung kayo ay may kasama na bukod dun sa pangunahing miyembro ng pamilya, ay pwede niyo ilagay doon sa gawain pagkatuto isa. Okay? Ano man ang aktwal na sitwasyon at ilan man ang kasapi, mahalaga na sila ay nagpapakita ng pagkakaisa ng isang pamilya. Tama yun. Napakahalaga para sa pamilya na mayroong pagkakaisa, pagtutulungan, at syempre pagmamahalan. Nang sa gayon ay makapamuhay na maayos ang buong pamilya. Di ba? Masaya na alam mo na ikaw ay maayos ang pamilya mo, nagkakasundo, sarap tumira sa isang bahay na gano'n ang miyembro ng pamilya, di ba? Na nagmamahalan kaysa doon sa pamilyang nagsisigawan na nagkakagalit sa isa't isa dahil lang sa maliit na bagay.
Ikaw, sa pamilyang kinabibilangan mo, nakikita ba ang pagkakaisa? Ilan sa mga paraan nito ay pagsasama-sama sa pagkain, pamamasyal at pagkukwentuhan. Kasama rin ang pagtutulungan kung may gawain o suliranin na kailangan tapusin o lutasin. Susi ang mga ito sa pagkakabukulod ng pamilya. Sa din palang banding, kahit nasa loob kayo ng bahay, yung habang kumakain, sabi mahalaga daw yung may napag-uusapan kayo, kayo ay nagkukumustahan, tsaka yung manonood kayo ng TV na kayo ay magkakasama. Kaysa doon sa nasa isang sulok yung isa na nagsa-cellphone lamang, hindi nagkakausap, dahil mahalaga sa pamilya ang may komunikasyon. Mahalaga na kayo ay nagkakausap-usap, may bonding kayo na tinatawag, at syempre, maganda yung sama-sama, di ba? Kapag kayo ay gumagawa ng mga bagay na sama-sama kayo, mas nagkakakilala pa kayo ng lubusan. Hindi ko mo kayo magkakasama na sa bahay ay uh, magkakakilala na ng lubos. Ibig ko sabihin, may mga bata na, o kaya naman kapag may edad na, o yung mga binata at dalaga na, hindi ba? Kumaga lumalayo yung loob doon sa pamilya kapag walang bonding, kapag hindi nagkakausap-usap kasi na tinutubuan na ng hiya na sabihin o magkwento ng mga bagay tungkol sa kanya. Mahalaga na habang bata ka pa, open ka sa iyong mga magulang, nang sa ganoon ay, dahil, di ba, ang mga magulang naman, ang nais lang naman nila ay yung makabubuti para sa iyo. Kaya mahalaga na naikukwento mo sa kanila ang mga nangyayari sa iyo, nararamdaman mo, anong iyong gusto, anong hindi, para alam nila. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Balikan ang iyong karanasan sa iyong pamilya. Ano-ano sa mga nabanggit na pamamaraan ng pagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ang ginagawa ninyo. Maaaring magdagdag ng iba pang gawain maliban sa mga nabanggit. Isulat sa iyong kwaderno ang iyong sagot. Ito'y mga halimbawa lamang. Una, nagdarasal kami tuwing gabi. Pangalawa, tinutulungan ako ni ate sa paggamit ng computer sa pag-aaral. Ikaw ba, ano yung karanasan mo na nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng inyong pamilya? Pwede 3 hanggang 5, o kung ilan man yung naiisipan mo na tanda ng pagkakabuklod o tanda ng pagsasama-sama ng iyong pamilya. Ano ba yung mga gawain ninyo? Ikaw ba tinuturuan ni ate o ni nanay sa iyong mga gawaing pampaaralan? Kayo ba ay nagtutulungan sa paglalaba? Kayo ba ay sama-sama na nanonood ng TV? Tinutulungan mo ba sa gawaing bahay ang iyong mga kapatid? Mga ganung bagay na nagsasabi na mayroong pagkakabuklod o pagtutulungan, pagsasama-sama sa iyong pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tingnan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin kung nagpapakita ang mga ito ng pagkakabuklod-buklod. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Tanging letra lamang isusulat ayon sa larawan na nagpapakita daw ng pagkakabuklod-buklod. Pagkakasama-sama. Okay? Letter lang. Ayan. Tingin ko, mahusay mong natukoy ang mga larawan na nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod. Ano-ano naman kaya ang mga kilos na nagpapakita ng hindi pagkakabuklod-buklod o pagkakawatak-watak ng pamilya? Ano kaya yung mga gawain yun na nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan o kaya naman pagkakagalit ng isa o dalawang miyembro ng inyong pamilya? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Ito, sa slide natin, nasa kanan yung mga larawan. Tukuyin kung nagpapakita ang mga ito ng hindi pagkakabuklod-buklod. Isulat ang letra ng tamang sagot lamang.
So, doon sa inyong notebook ang isusulat, alin daw dito sa mga larawan ang nagpapakita ng hindi, ulitin po, ng hindi pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Clever lang, ha? Alin-alin sa mga larawang nakita mo ang nagaganap sa inyong tahanan? O yan, pwede mo na i-share. Ano ba yun? Yung mga nagaganap ba? Kung wala man dun sa larawan, pwede mo pa rin sabihin kung ano yung mga nagaganap ba sa inyong bahay. Masaya ka ba sa nangyayari sa inyong pamilya? Kung ito ay maganda, syempre natural lang na ikaw ay maging masaya, di ba? O share lang ng teacher na kami sa aming bahay, kami ay may kanya-kanyang gawain. Para sa amin, isa ito sa mga pagkakabuklod-buklod ng aming pamilya sapagkat mayroon kami tulungan. May kanya-kanyang gawain na nagtutulungan kami, halimbawa sa paghuhugas ng pinggan o sa umaga, yung kapatid ko munang bata, sa tanghali, ako naman, sa pagtutulungan, di ba? Sa paghahain ng pinggan, bago kumain, ako yung magsasandok ng kanin, ang kapatid ko naman yung sa ulam, ganung bagay. Tapos, ang aming padre de pamilya, siya yung mga aming kakainin. Tapos, ang aming namang ina, ang maglalaba, syempre tutulungan din namin. Diba? So, sa mga ganung bagay, isa na itong tanda yung pagkakabuklod o pagsasama-sama ng pamilya. Sapagkat ang pagtutulungan ay nakatutulong upang manatili ang pagmamahalan sa pamilya. Nandun yung iyong kagustuhan na makatulong sa isa't isa dahil ikaw ay nagmamalasakit. At dahil may pagtutulungan, may pagmamahalan, natural na ikaw ay maging masaya. Ano-ano sa mga gawain ipinakita sa mga larawan sa nauna. Yung nauna, di ba yung pagkakabuklod? At kasalukuyang pahina ang gusto mong maranasan bilang kasapi ng pamilya. Kung mayroon kang nakita dun sa mga larawan na hindi mo naman pa nararanasan, alin daw yung gusto mo na maranasan? Pili ka lang ng larawan doon, hindi na kailangan ito isulat, ha? Sasabihin lang. Okay? Pero dito, may gagawin tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Kopyahin ang gawain sa ibaba sa iyong kwaderno. Markahan ng check, 4 lang kung ito ay nararanasan mo sa iyong pamilya. At X naman kung hindi. So dito sa parteng karanasan, bigyan natin ang highlight. Sa karanasan, dito. Dito sa bahagi ito, kung hindi masyadong kita, sa bahagi ito, dito ka daw maglalagay ng check X. Check daw kung ito ay nararanasan mo. X naman kung hindi. Tapos, pagdating dito sa sumunod, kahilingan. Sabi dito, sa hanay ng kahilingan, lagyan kung nais mong maranasan ito o kung ayaw mo. Wala naman nakalagay kung ano ba yung marka na kagustuhan mo ito o gusto mong maranasan tapos ayaw. Hindi gawin na rin natin na ano ba, masayang mukha tsaka malungkot na mukha. Yan. Halimbawa, dito sa karanasan, halimbawa lang ha, sama-samang kumakain ng pamilya. Halimbawa na sagot ko ha, sagot ko to. Dito, yan, sama-sama naman talaga kami. Nag-aaway sa laruan. Hindi. Yan. Walang tumutulong sa, hindi din. Walang tumutulong sa lahat ay nagdarasal. Siyempre, buong pamilya namamasyal. Ito, hindi namin nagagawa to, yung buong pamilya. Kasi, ang aking ama ay mas gusto niya manatili sa bahay dahil meron siya binabantay ng mga alagang hayop. So, hindi kami nakaka-alis ng buong pamilya talaga. So, pagdating dito sa kaibigan, since ito naman nararanasan na namin, sabi dito, kahilingan lagyan kung nais mo maranasan ito at kung ayaw mo. O paano yun? Nararanasan naman namin ito. At hindi ko rin naman, hindi ko naman yung ayaw, di ba? Wala ko ilalagay dyan. Kasi ito naman ay
nararanasan na namin. Okay? Tapos dito, nag-aaway sa laruan. Ayan. Pagka nag-aaway sa laruan, syempre, malungkot na mukha. Walang tumutulong sa bahay, malungkot na mukha. Ito na lang yung marka natin, ha? Ayan. Hindi kasi malinaw kung ano ba yung markang ilalagay kapag nais mong maranasan o ayaw mong maranasan. Lahat ay nagdarasal ko. Hindi ko na ilalagyan kasi nga, nararanasan naman na yan namin, di ba? Sa buong pamilya yan, ito gusto ko maranasan, kaya lalagyan natin ng masayang mukha. So, ganun yung pagsasagot ha. Ito ay sagot ko lang, base sa kung ano yung akin, ha? Aking karanasan. So, ikaw, magsasagot ka base sa iyong karanasan. Okay? Next na tayo. Bilang anak, kabahagi ka ba sa pagkakabuklod-buklod ng iyong pamilya? Siyempre naman, di ba? Ikaw, kabahagi ka ng pamilya, kaya naman, ikaw ay may ambag din dapat sa pagkakasama-sama ng inyong pamilya. Kausapin si nanay o si tatay. Tanungin upang masagot ang susunod na gawain. O yan, nagtatanong ka sa iyong mga magulang. Ano ang gagawin? Gawain sa pagkatuto bilang ani. Alamin mula sa iyong nanay o tatay kung paano ka nakatutulong sa pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. O yan. Kung hindi mo alam ang isasagot, syempre tatanungin mo kay nanay, ay nanay, paano ba ako nakatutulong sa inyo? Nakatutulong na ba ako? O ganun pa no? Tapos sasabihin naman ni nanay, ano ba yung tulong na nagagawa mo para sa kanila? Hindi kung bata ka pa lang, ay wala ka nang magagawa para makibahagi sa pagsasama-sama ng inyong pamilya. Hindi. Ikaw, kahit bata ka pa lang, malaki ang iyong magagawa bilang ambag mo sa iyong pamilya. Kaya tanungin mo sila para mailagay mo ang sagot dito sa kabahagi ako. Pwede dito, kung isang pangungusap lang, okay lang yun. Kung hindi man pangungusap, i-enumerate lang, ilalahad kung ano ba yung itutulong mo sa iyong pamilya. Okay lang din yan. Isa-isip mo na ang pamilya ang pinakamaliit na bahagi ng lipunan. Gayunpaman, isa ito sa pinakamahalaga. Oo naman, dahil ang lipunan hindi yan mabubuo ng walang pamilya. Kumpleto o kulang man ang mga kasapi, mahalagang maipakita pa rin ang pagkakabuklod-buklod. Lalo na yun, hindi ba? Halimbawa lang, ang iyong magulang ay nagtatrabaho. Pag uwi ng bahay, mahalaga na kumustahin mo din ang iyong magulang o kumusta sa trabaho, nanay, tatay, napagod ka ba? O yung gano'n. Kasi masarap sa pakiramdam ng magulang na kinukumusta siya ng kanyang anak. Diba? Ang magulang, isang yakap lang ng anak, nawawala na ang pagod. Kaya dapat ikaw, gano'n din ang gawin mo, lalo na kung nagtatrabaho ang iyong mga magulang. Kung hindi mo nagtatrabaho, halimbawa si nanay nasa bahay lang, hindi po mo nasa bahay lang si nanay, wala na siyang ginagawa. Tandaan mo, si nanay kapag nasa bahay, ang dami niya mga gawain. Naglalaba, nagluluto, namamalansya, tagapangalaga ng bahay, o di ba? Bigat-bigat pa rin na gawain na yun. Kaya naman, kinukumusta mo rin dapat ang iyong mga magulang kahit nasa bahay lamang kayo. Mangyayari ito kung ang lahat ay sama-sama sa pagganap sa mabubuting kilos o gawi. Mahalaga ng iyong papel na ginagampanan. Tama yun. Alam mo ba, kung ikaw man ay bunso, ang mga nanay, tatay, makita lang ang anak nilang masaya, kumpleto na ang araw nila. Ganun yung kalaki ang papel ng bata sa isang tahanan. Dahil nakakakumpleto sila ng araw ng kanilang mga magulang. Lalo na kung maganda ang mga gawain ipinakikita ng bata. Tandaan mo yan. Mahalaga ang iyong papel na ginagampanan. Makibahagi ka ng may pagmamahal. Tama yun. Diba? Lagi naroon dapat ang iyong pagmamahal para sa lahat ng miyembro ng inyong pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sa tingin ko, ito na yung huli. Kumpletuhin ang concept web sa ibaba. Ilagay sa loob ng bilog ang mga gawain nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Isulat ito sa iyong kwaderno.
Kailangan makita sa inyong notebook itong concept web na ito. Kung hindi kayang i-drawing yung bilog, patulong kay ate, kay kuya, o nanay o tatay para gawin yung bilog. Pero yung pagsasagot dun sa loob ng bilog, ikaw ang gagawa niyo. Kung hindi mo kayang by typing, i-spell yung gusto mong ilagay na sagot, magpatulong ulit kay nanay o kay tatay o kay ate o kay kuya o kung sino man nagtuturo sa iyo sa bahay. Okay? So, doon naman sa ating nakaraan na slides, doon sa mga pinakita ni teacher, pwede kang kumuha doon base sa kung anong nangyayari sa pamilya mo o kung hindi man, basta tanda ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Okay na? Malinaw na ito? Alright? That's it. So, pagsusuma ng aralin, mahalaga na magkaroon ng pagkakaunawaan sa tahanan sapagkat ito ay natutulad ng pagkakabuklod ng pamilya. Dahil pagka may pagkakaunawaan, naiiwasan yung pagtatalo. Siyempre, kapag walang pagtatalo sa tahanan, di ba? Makapumuhay ng masaya ang buong pamilya na mayroong pagmamahalan sa isa't isa. Dapat mong tandaan na ikaw, kahit bata pa lamang, ay malaki ang papel na ginagampanan mo para manatili ang pagmamahalan sa inyong pamilya. At dito, may kakaroon ng pagsasama-sama ng pamilya. At syempre, huwag kalilimutan na ilagay sa sentro ng inyong pamumuhay ang ating Panginoon. Yun lang. That's it for this lesson. At sana marami kayong natutuhan at malinaw ko na ilakad kung paanong gagawin sa mga activities sa module. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like and share. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe to my channel. At mag-leave ng comment kung mayroon ka pa gusto idagdag dahil si teacher, mahalaga rin sa akin na makapag-leave kayo ng comment para I know naman na am I doing the right thing? O may kulang pa ba? Dahil nakaka-inspire kapag may nababasa akong comment na nakatutulong ang video na ginagawa ko. So that's it for now. See you for my next video. Happy teaching everyone. Good luck.